Simulan na natin to. Dahan-dahan siyang tumayo upang hindi sila maramdaman nila Danilo at Tonyo. Sa pagtayo noon ni Noli, pinili niyang dumukot ng kapiraso ng tabako sa kanyang bulsa upang nguyain ito. Magamat hindi siya nagyuyuse, ngumunguya siya ng tabako. Alam ko, may pamilyar sa inyo niyan. Ginagawa niya ang mga bagay na yan, lalo na't kagagising pa lang niya. Pakiramdam niya kasi kapag hindi niya nangunguya yon, parang nasusuka siya sa sarili niyang laway. Sa kanilang ginagawang paglalakad ni Manong Duming, ay nadapo sila sa gitna ng gubat. Di kalayuan sa kanilang pinagpapahingahan. Napakaraming nagkalat na mga mababangis na hayop sa paligid, pero nakapagtatakang hindi sila nito nagagawang sunggaban. Sa patuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa dalawang puno na punong-puno ng lumot. Napakaraming lumot din ng mga sanga nito na para bang hindi pa ito nagawang akyatin o na kahit na anong hayop o tao sa lugar. Sa pagpasok nila sa lugar na yon, doon na nga nakaramdam si Noli ng pamamasa ng kanyang mga paa. Habang patuloy silang naglalakad ni Manong Duming, ay halos hindi niya mawari kung ano ang kanyang inaapakan. Meron siyang nasisilayang mga buto ng tao at hayop sa kanilang dinadaraanan na siyang kanyang kinakabahala. Alam ni Nuling merong nilalang sa lugar na yon na hindi orihinal, na nananahan sa mundo ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaamoy si Nuli ng napakabangong usok na hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling. Iho, sundan mo lang ako dahil malapit na tayo, bulong ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, tumango lang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakasipat ng isang napakalumang kubo sa gitna ng kagubatan. Habang patuloy itong sinisipat ni Nuli, ay halos hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman. Animoy merong isang nilalang na nakatira sa kubong yon na siyang ikinabahala ng kanyang isipan. Nang marating nila ang kubong yon, biglang napadikit si Nuli sa kanyang maestro nang nakasipat siya ng isang napakalaking katawan ng ahas na dahan-dahang gumagapang paikot sa kanilang kinaroroonan. Manong Duming, nakikita mo ba ang nakikita ko? Gulat na tanong ni Nuli. Shhh! Hayaan mo lang yan. Yan ang pakay natin sa lugar na ito. Nais mong malaman ang gagawin ko, hindi ba? Sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, ay doon niya napagtantong merong kukuning mutya ang kanyang maestro. Alam niyang mutya ang pakay nito sa kadahilanang ang engkantong kanilang nakita noon ay hindi nasisiyahan kapag nakakakita ng tao. Sa patuloy na pananatili nila Nuli sa lugar na yon, ay dahan-dahan na silang pinakiramdaman ng engkanto na kanilang nasisilayan. Doon nasipat ni Nuli ang haba ng katawan nito na siyang nagbigay sa kanyang katawan ng kilabot.
Habang patuloy na umiikot ang kanyang paningin, tuluyan nang nasipat ni Nuli ang ulo nito. Paglalarawan ni Nuli sa nilalang na yon, meron itong matatalim na sungay sa kanyang ulo. Nanlilisik ang berdeng mga mata nito na mahalin tulad mo ito sa isang magandang babae. At meron itong malalapad na kaliskis na kulay berde sa kanyang katawan. Kalahating ahas at kalahating tao ang engkantong yon. Kasabay ng pagsipat ni Nuli sa engkanto, biglang ibinuka nito ang kanyang bibig na parabang nais niyang lunukin si Nuli. Matapos niyang masilayan ang pagmumukha ng nilalang na yon, agaran din itong sumugod sa kinaroroonan ng ermitanyo. Sa pagsilay ni Manong Duming sa engkanto, mabilis naman ang pagtawag nito sa alaga niyang dalupahaw. Paglitaw sa kanyang baston, pinili nitong salagin ng kanyang baston ang nilalang upang maiwasang maundaya ng tuklaw itong si Nuli. "Ano ang kailangan nyo sa pugad ko?" Wika ng engkanto, habang patuloy nitong inundaya ng tuklaw ang ermitanyo. Nang marinig ni Nuli ang tanong ng engkanto, napangisi lang naman ito na parabang merong nakakatawa sa sinabi ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, piniling sagutin ng ermitanyo ang katanungang binitawan nito. Si Nuli naman noon, agaran din ang paglayo sa kanyang maestro at sa engkanto. "Alam mo ang nais kong bakit ako naparito. Iluwa mo ang trabong kong pinangangalagaan mo at ibigay mo ito sa akin ng bukal sa iyong kalooban. Sumunod ka na lang sa kagustuhan ko upang hindi ka na tuluyang masaktan," sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ng nilalang, doon na tuluyan itong nagwawala sa paligid. Sa patuloy ng pakipaglaban doon ng ermitanyo, ninais namang gamitin ni Nuli ang mga batok upang matira ng tulong ang ermitanyo. Nang marinig ng ermitanyo ang pinakawalang usal ni Nuli, sumigaw ito ng, "Iho, huwag kang makialam sa labang ito. Magiging baliwala ang paghirap natin dito kung tutulong ka sa labanang kinakaharap ko. Magtiwala ka sa akin at sa aking kakayanan." Dahil sa sinabi noon ng ermitanyo, wala nang nagawa si Nuli kundi sundin ang nais nito. Ang ginagawa na lamang niya noon ay ang maghanap ng lugar na maaring pagkublian upang malaya niyang makita ang labanan. Nang madapo siya sa isang tumbang patay na puno, doon niya ninais na magtago. Habang siya ay nakakubli sa lugar na yon, biglang nagulat siya nang makasilay siya ng mga patay na tao sa lugar. Gulat na gulat siya noon dahil ang kanyang mga nakitang bangkay ay parabang kamamatay lang ng mga panahong yon. Sa paglapit niya sa mga bangkay na yon, doon niya napagtantong matagal na itong binawian ng buhay. Ang nakapagtataka nga lang sa kanyang mga nasilayan ay parabang hindi nagawang maagnas ng mga bangkay na yon. Paghawak niya sa katawan ng mga bangkay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla itong natunaw. Agaran din naman noon ang kanyang paglisan sa lugar dahil sa hindi niya mawari kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nang makalayo na doon si Nuli, doon niya nasilayan ang mga tambak ng mga bangkay sa paligid. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga pangitaing yon, doon niya napagtanto kung bakit nais ng ermitanyo nakitila ng buhay ang engkanto. Sa pagpatuloy ng panonood ni Nuli,
Doon niya nakita ang tinatagong liksi at galaw ng kanyang maestro. Animoy ang galaw noon ni Manong Duming ay hindi tugma sa kanyang edad. Nagawa nitong makipagsabayan sa engkantong halos kasing laki ng puno ang katawan na mayroong hindi masukat na kakayahan. Sa bawat pagtama ng basto ng ermitanyo sa nilalang, kitang-kita ni Noli ang pagkahulog sa lupa ng mga makakapal na kaliskis nito. Ramdam na ramdam noon ni Noli ang kanyang maestro ang mananalo sa laban, sa kadahilanang ng lamang ito sa kumbating kanyang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ng engkantong puluputa ng kanyang katawan ang ermitanyo. Nang mahulaan ng ermitanyo ang gagawing paggalaw ng kalaban, agad din naman siyang gumawa ng aksyon upang kontrahin ito at kontrahin na rin ang lahat na binabalak ng nilalang. Nang matagumpay ng mapuluputa ng nilalang ang ermitanyo, ay ngumisi ito na para bang siya na ang mananalo sa laban. Masaya ka ba? Dahil nagawa mong maparilisa ang katawan ko? Tanong ng ermitanyo. Nang marinig ito ng engkanto, pinili nitong higpitan ng higpitan ang kanyang katawan na nakapulupot sa ermitanyo. Habang ginagawa ito ng nilalang, panay ang pagngisi nito at pagtulo ng laway sa kanyang bibig. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumipol ang ermitanyo sa hindi malamang dahilan. Nang marinig ito ng engkanto, ay bigla itong tumawa at nagwika ng, "Isa ba yang hudyat ng iyong kamatayan? Tanda." Tama ka. Hudyat yan ng iyong kamatayan. Wala kang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari sa iyo. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, ay ang mabilisang paglapag ng dalupaw na kanyang alaga sa mismong lupang kinatatayuan nila. Agaran na itong hinawakan sa liig ang ahas na yon, gamit-gamit ang kamay na biglang umusli sa likod ng pakpak nito, at malabakal sa tigas ang kamay na yon. Dahil sa ginagawa nito, alam ni Nuling hindi na yon makakatakas sa kamay ng dalupaw. Gulat na gulat siya noon dahil kauna-unahan niyang nakitang magkaroon ito ng kamay. Kahit anong gawing pagpupumiglas na gawin ng engkanto, ay hindi na nga nito mapagalaw ang kamay ng dalupaw. Matapos siyang gawin ng dalupaw, unti-unti nang lumuwag ang pagpupulupot ng ahas sa ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na itong nakawala sa kanyang kalaban. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang bumagsak ang engkanto sa lupa habang nagpupumiglas sa pagkakawak sa dalupaw na yon. Hindi naman ito hinayaang makatakas ng dalupaw sa kadahilanang yun ang nais ng kanyang maestro. Habang dahan-dahang lumalapit si Manong Duming sa engkantong kanyang kalaban, pinili niyang iamba ang kanyang bastong hawak. Paglapit ng ermitanyo sa nilalang, kitang-kita ni Noli ang bakas ng pagkakatakot nito sa mukha, na parabang natatakot ito sa mga susunod na gawin ng ermitanyo. Nang tuluyan ng makalapit ang maestro ni Noli, biglang sumigaw ng napakalakas ang engkantong yon. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagtulo ng malapot na likido sa kanyang bibig. Dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng alaga ni Manong Duming, ay hindi na ito nakagalaw. Iluluwa mo ang trabong ko o puputulin ko ang ulo mo.
Alam kong kinuha mo ang lahat na mutya sa mga hayop dito sa lugar. Kung kaya't inaasahan kong malaking bato ang pinanggagalingan ng iyong pagiging ahas. Ibigay mo sa akin ang batong yan at pakakawalan kita. Wika ng ermitanyo. Paano ko ibigay sa iyo ang pinagmula ng kapangyarihan ko? Ito ang buhay ko at mamamatay ako kung wala ito. Sagot naman sa kanya ng nilalang. Okay, hanggang dito na muna mga kaermitanyo ang ating kwento. Pasensya na't ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Nasira kasi yung pang-record natin pati yung mic. Malas-malas nga lang. So grabe no, napunta na tayo sa puntong magkaroon na naman ng mutya ang hanay nila. Panibagong mutya no. Hindi ko lang alam kung kanino mapupunta ang gamit na yon. So, subaybayan nyo na lang ang susunod na episode hanggang sa pagbabalik ng ermitanyo.